Sa loob ng maraming taon, naging pangarap ng maraming Pilipino ang makapunta sa New Zealand dahil sa ganda ng kalikasan at pangako ng mataas na sahod. Pero nitong mga nakaraang buwan, may napapansin ang marami na isang malaking pagbabago. Marami sa ating mga kababayan na nandoon na ay biglang nagpapasya na iwanan ang kanilang mga trabaho at bumalik na lang sa Pilipinas o kaya naman ay lumipat sa ibang bansa tulad ng Australia at Canada. Hindi lang ito basta sabi-sabi dahil kahit ang datos mula sa Immigration New Zealand ay nagpapakita na dumarami ang mga Pinoy na hindi na tinatapos ang kanilang mga kontrata. Nakakagulat ito dahil dati ay halos ayaw nang umalis ng mga tao sa bansang ito, pero bakit nga ba tila nagbabago na ang ihip ng hangin ngayon? Ano ang mga dahilan sa likod ng malawakang pag-alis na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang pinakaunang dahilan at marahil ang pinakamabigat ay ang sobrang taas na gastusin sa araw-araw o ang tinatawag na cost of living. Marami sa ating mga kababayan ang nagugulat pagdating doon dahil kahit malaki ang sahod kung titingnan, napakabilis din nitong maubos. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng pagkain, kuryente at gasolina ay patuloy na tumataas dahil sa inflation. Isipin nyo na lang na ang isang maliit na apartment sa lungsod ng Auckland ay nagkakahalaga na ng halos 500 hanggang 800 dolyar bawat linggo. Kung ang sahod mo ay nasa minimum wage lang na mahigit 22 dolyar kada oras, mapapansin mo na halos pambayad lang sa renta at tax ang kinikita mo. Pagkatapos mong bayaran ang lahat ng obligasyon, napakaliit na lang ng natitira para sa iyong sariling ipon at lalong wala nang sapat na maipadala sa pamilya sa Pilipinas. Ang hirap magtrabaho sa malayo kung pakiramdam mo ay nagtatrabaho ka lang para maging pambayad lang ng mga bayarin sa ibang bansa. Bukod sa usapin ng pera, isa pang malaking problema ay ang hirap sa pagkuha ng residency o ang pagkakataon na maging permanenteng residente. Maraming Pinoy ang pumunta sa New Zealand na may pag-asang magiging citizen balang araw para madala na rin ang kanilang mga pamilya. Pero ang totoo, ang mga patakaran ng gobyerno ay lalong nagiging mahigpit at ang point system na kailangan para ma-approve ang visa ay lalong tumataas. Napakamahal din ng mga bayarin sa application na umaabot ng libu-libong dolyar at madalas ay inaabot ng halos 2 taon ang paghihintay bago malaman ang resulta. Ang kawalan ng katiyakan kung makakapanatili ka ba o hindi ay nagbibigay ng matinding stress sa ating mga kababayan. Marami ang napapagod maghintay sa wala kaya mas pinipili na lang nilang sumubok sa ibang bansa kung saan mas mabilis ang proseso ng pagiging legal na residente. Hindi rin natin pwedeng balewalain ang lungkot o homesickness na nararamdaman ng mga Pinoy. Dahil napakalayo ng New Zealand at napakamahal ng pamasahe sa eroplano, madalang lang makauwi ang mga manggagawa. Ang 10 oras na pagkakaiba ng oras ay hadlang din para makausap ng maayos ang mga anak o asawa sa Pilipinas. Masakit para sa isang magulang na makita sa social media na lumalaki ang kanilang mga anak na hindi sila kasama o kaya ay may mga mahahalagang okasyon na hindi nila napupuntahan. Bukod sa lungkot, may isa pang bagay na madalas hindi nababanggit sa mga brochures tungkol sa New Zealand at ito ay ang panahon. Kapag dumating na ang winter o taglamig, lalong bumibigat ang pakiramdam ng ating mga kababayan. Maikli lang ang sikat ng araw at sobrang lamig ng paligid, kaya mas lalong ramdam nila ang pag-iisa. Ang kawalan ng matatag na suporta mula sa mga kaibigan at kapamilya sa gitna ng ganitong klima ay nagpapalala sa homesickness. Para sa marami, dito na nagsisimulang pumasok ang tanong na worth it pa ba talaga ang manatili rito? Isa pang masakit na realidad para sa mga Pinoy sa New Zealand ay ang mabagal na pag-unlad sa trabaho o ang tinatawag na underemployment. Marami sa ating mga kababayan ang pumunta roon na may mataas na pinag-aralan at malawak na karanasan bilang mga nurse, engineer o accountant. Pero pagdating sa New Zealand, marami sa kanila ang napipilitang magtrabaho sa mga posisyong malayo sa kanilang profession, gaya ng pagiging factory worker, caregiver o cleaner.
Ito ay dahil madalas na hindi kinikilala ang mga credentials mula sa Pilipinas at palaging hinahanap ang local experience. Kahit gaano ka pa kagaling, mahirap makakuha ng promosyon dahil mas pinapaboran ng maraming employer ang mga lokal na manggagawa para sa mga managerial positions. Pakiramdam ng marami ay na-stuck na sila sa entry-level na trabaho at wala nang patutunguhan ang kanilang career, kaya mas pinipili na lang nilang humanap ng swerte sa ibang bansa. Hindi rin biro ang nararanasang housing crisis o ang kakulangan sa murang tirahan sa mga pangunahing lungsod gaya ng Auckland at Wellington. Ang renta sa isang bahay na may 3 kwarto ay umaabot na ng $650 kada linggo. Dahil sa sobrang mahal, maraming Pinoy ang napipilitang makipag-share ng kwarto sa 2 o 3 tao para lang makatipid. May mga kwento pa nga ng mga pamilyang nakatira sa maliliit na apartment na puno ng amag o mold na hindi naligtas para sa kalusugan. Sa presyo ng mga bahay na umaabot ng $1,000,000, parang naging imposible na para sa isang karaniwang manggagawa ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng matinding stress dahil palagi mong iniisip kung saan ka kukuha ng pambayad sa susunod na upa. Hindi rin maitatago na may mga pagkakataon pa rin ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Bagaman kilala ang New Zealand bilang isang bansang bukas sa iba't ibang lahi, may mga Pinoy pa rin na nakakaranas ng hindi magandang pagtrato dahil sa kanilang accent o kulay ng balat. May mga ulat na mas mababa ang pasahod sa mga migrant workers kumpara sa mga lokal kahit pareho naman ang kanilang ginagawa. Ang mga ganitong karanasan, kasama na ang mga simpleng biro tungkol sa ating kultura, ay unti-unting nakakaubos ng kumpiyansa sa sarili. Dahil dito, marami ang nararamdamang itinatrato silang second-class citizen sa isang bansang itinuturing na sana nilang pangalawang tahanan. Dahil sa lahat ng mga hamong ito, hindi na nakapagtataka na ang mga Pinoy ay nagsisimulang tumingin sa ibang direksyon. Mas lumalakas na ang hila ng mga bansang tulad ng Australia, Canada at United Kingdom. Halimbawa, sa Australia, mas mataas ang pasahod para sa mga skilled workers kahit na halos pareho lang naman ang presyo ng mga bilihin kung ikukumpara sa New Zealand. Mas mabilis din ang proseso ng pagkuha ng citizenship sa mga bansang ito at mas maganda ang mga benepisyong nakukuha ng mga manggagawa. Maraming mga kababayan natin ang mas pinipili na ngayon ang Australia dahil ang minimum wage doon ay nasa higit $23 kada oras na mas mataas kaysa sa New Zealand. Bukod dito, ang Canada ay nag-aalok rin ng mas madaling proseso para sa mga bagong dating, habang ang United Kingdom naman ay nagbibigay ng pagkakataon na maging citizen sa loob lamang ng 5 hanggang 6 na taon. Dahil sa mas mabilis na pag-asenso at mas malaking kita sa mga bansang ito, hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang nag-iimpake at sinusubukang lumipat mula sa New Zealand para sa mas magandang kinabukasan. Pero alam nyo ba na hindi lang pera ang dahilan? Malaking aspeto rin ang pagod sa trabaho at ang kalusugang mental ng ating mga manggagawa. Akala ng marami ay relax lang ang buhay sa New Zealand, pero para sa mga nasa construction at lalo na sa mga nurse, punong-puno ng stress ang kanilang araw-araw. Dahil kulang ang mga tauhan sa ospital, maraming Pinoy nurse ang napipilitang mag-overtime at mag-double shift. Ang sobrang pagtatrabaho at ang pagiging malayo sa pamilya ay nagdudulot ng matinding lungkot at kaba. Marami ang nagtitiis na lang dahil sa hiya na humingi ng tulong hanggang sa dumating ang punto na mas pipiliin na lang nilang umuwi dahil hindi na kaya ng kanilang isipan at katawan. Isang nakakagulat na dahilan din ay ang pag-unlad ng mga oportunidad sa sarili nating bansa. Sa pagdami ng mga online jobs at remote work, marami ng Pinoy ang kumikita ng dolyar habang nasa loob lang ng kanilang bahay sa Pilipinas. Kahit mas mababa ang sahod kumpara sa New Zealand, mas maliit naman ang gastusin sa atin at ang pinakamahalaga ay kasama nila ang kanilang pamilya. Marami ang nakaka-realize na mas sulit ang buhay kung ikaw ay kumikita ng sapat habang nakikita mong lumalaki ang iyong mga anak. Ang pandemya ay nagbukas din ng mga mata ng marami tungkol sa tunay na mahalaga sa buhay. Marami ang na-stuck sa New Zealand ng ilang taon at hindi nakauwi dahil sa mga travel restrictions.
Ang karanasang ito ang nagturo sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang oras na kasama ang mga mahal sa buhay. Sa huli, ang pag-alis sa New Zealand ay hindi isang madaling desisyon. Para sa marami, ito ay hakbang para sa sarili nilang kaligayahan at katahimikan ng loob. Sa tingin nyo, kung kayo ang nasa sitwasyon nila, pipiliin nyo rin bang bumalik sa Pilipinas o susubok kayo sa ibang bansa? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.